Sinabi ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte na ang panukalang P2 bilyong budget ng kanyang opisina para sa 2025 ay hindi dapat ikumpara sa budget ng kanyang sinundan, ang dating Pangalawang Pangulo Leni Robredo. Naniniwala ako na hindi makatarungan kung hindi man katawa-tawa na ikumpara ang budget ng aking agarang sinundan sa kasalukuyang panukalang budget. Sabi ni Duterte sa pagdinig ng budget sa kapulungan ng mga kinatawan noong Martes. Wala kaming personal na kaalaman kung bakit hindi siya humingi ng sapat na budget para sa kanyang mga proyekto, dagdag pa niya. Ang OVP ay binigyan ng P712 milyon noong 2022, ang huling taon ni Robredo sa puwesto. Nagtapos ang kanyang termino noong Hunyo 30, 2022. Ang pinakamataas na budget na natanggap ng OVP sa ilalim ni Robredo ay P900 milyon noong 2021. Ang OVP sa ilalim ni Duterte ay nakatanggap ng P2.3 bilyong budget noong 2023 at P1.87 bilyon noong 2024. Hindi pinangalanan ni Duterte ang mga grupo o individual na kumukumpara sa kanyang budget sa budget ni Robredo. Ngunit pinuna ni House Deputy Minority Leader Franz Castro si Duterte dahil sa pagkakaroon ng 433 tauhan para sa Vice Presidential Security and Protection Group, VPSPG, based sa 2022 Commission on Audit Annual Audit Report ng OVP. Si Robredo ay may 78 lamang na security detail based sa taunang audit report ng COA noong 2021. Katakot-takot itong security, isang batalyon. Unprecedented itong dami ng security ng Pangalawang Pangulo. Ano ba siya? Insecure? Sabi ni Castro noong Setyembre 2023. Nauna nang ipinagtanggol ng OVP ang malaking bilang ng security personnel ni Duterte, sinasabing walang ibinigay na masamang opinyon ng COA tungkol sa nasabing bilang ng security personnel. Ngunit noong Martes, ipinagtanggol din ng Pangalawang Pangulo ang malaking bilang ng kanyang security personnel. Tungkol sa usapin ng security personnel, dapat linawin na noong panahon ng aking sinundan, limitado lamang ang protection team sa Vice Presidential Security Detachment. Sa aking termino, gayunpaman, may mga legal na kautusan mula sa PNP, AFP at NAPOLCOM para sa paglikha ng AFP Vice Presidential Security and Protection Group at PNP Vice Presidential Protection Division, sabi ni Duterte. Ang PNP ay ang Philippine National Police, habang ang AFP ay ang Armed Forces of the Philippines. Ang NAPOLCOM ay ang National Police Commission. Dapat ding linawin na ang bilang ng security personnel ay hindi tinutukoy ng OVP. Kami ay mga tagatanggap lamang ng security personnel na itinalaga sa opisina. Sa kasalukuyan, wala ng PNP personnel sa OVP, dagdag ni Duterte. Ipinagpaliban ng Komite ng Appropriations ng Kamara ang deliberasyon ng panukalang budget ng OVP dahil sa pagtanggi ni Duterte na sagutin kung paano ginagamit ng kanyang opisina ang budget nito. Sinabi ng OVP noong Miyerkules na makikipag-ugnayan ito sa opisina ni Lanao del Sur Rep. Zia Adiong, ang itinalagang sponsor ng budget nito sa plenaryo ng Kamara. Samantala, sa artikulo ng Inquirer.net noong Agosto 15, 2020 na pinamagatang House Panel Approves OVP Budget in Less Than 2 Minutes. Sinabi sa artikulo, inaprubahan ng Komite ng Appropriations ng Kapulungan ng mga kinatawan noong Martes sa loob ng wala pang 2 minuto ang panukalang budget ng Office of the Vice President, OVP, para sa 2018. Personal na dumalo si Pangalawang Pangulo Leni Robredo sa pagdinig ng Komite ng Appropriations ng Kamara kung saan sinabi ng chairperson na si Davao City Rep. Heath Carlo Nograles na ipagpapapaliban ng komite ay ang presentasyon ng budget bilang paggalang kay Robredo. Nagmotion din si Albay Rep. Edsel Lagman na ipagpaliban ang deliberasyon ng budget ng OVP. Minumungkahi naming ipagpaliban ang presentasyon ng budget. Ito ay bilang paggalang sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo, sabi ni Lagman. Kadalasang inaaprubahan ng Komite ng Appropriations ang budget ng mga ahensya ng pamahalaan na pinamunuan ng dating mga miyembro ng mababang kapulungan. Ang pag-apruba sa panukalang budget ng OVP para sa 2018 ay nagbigay daan sa pagtalakay ng budget sa plenaryo. Sa isang ambush interview pagkatapos ng pagdinig, sinabi ni Robredo na maaring tumaas ng 3% ang budget ng OVP, ngunit nagkaroon ito ng malaking bawas sa maintenance and other operating expenses, MOE. Tumaas ng 3% ang budget namin sa personal services dahil ang mga dating posisyon na hindi napunan ay napunuan na. Pero grabe ang binaba ng MOE namin, sinabi ni Robredo sa mga mamamahayag. Ang panukalang budget ng OVP para sa 2018 ay P443.946 milyon
Tumaas ng 3.58% mula sa inaprubahang budget nito para sa 2018 na P428.618 milyon. Diyan po sa naganap na budget hearing. Pero isa lang po ang tiyak, no, pinagplanuhan si BP Sara, stick to the plan. Meron silang tinatawag na stick to the plan. Pinagplanuhan, pinagtulungan, pero sila po yung napahiya, no? Ang problema, mag-isa lang po si BP Sara. Ang ganda ng taktika ni BP Sara. Mag-isa pero hindi kinaya, no? Sa simula pa lang, latagan pa lang na magaganap. Wala na. Parang suko na kagad. Alam na natin yung magaganap, pero sila, wala silang kaide-ideya, no? Ang sakit po nun. Paulit-ulit. Pero ngayon, sasagutin natin, no? Yung lalo na sila Abante, na simple yes or no lang daw. Bakit hindi sumagot? Nabura na po yung gusto nilang palabasin kasi nung nakaraang taon, sa hearing nung nakaraang taon, hindi kayang sumagot, pinapasa sa mga undersecretary. Nakita niyo naman po ngayon, wala pong undersecretary. Si BP Sara lang po ang tao ron. Meron man siyang yung spokesperson niya, nariyan lang sa likod. Wala nga ganong tao sa likod eh. No? Isa lang halos yung tao ron eh. Ibig sabihin, pinatunayan po ni BP Sara, kaya niya yan lahat. No? Proper, eto po, makikita po natin yung kahusayan ni BP Sara bilang executive. Hindi naman siya congressman, hindi naman po siya mambabatas, hindi naman siya senador. Pero sa dalawang pagkakataon, napakita niya po kung paano nyo dapat i-treat yung president at vice president. Yung treatment sa president at treatment, no, sa future president. Okay. Masakit para sa mga congressman yan kasi feeling ng mga congressman, all-powerful sila eh. Feeling ng mga congressman before to, walang makakapalag sa mga congressman. Lahat ng isa lang nila. Isang ano lang, no? Yung sinasabi ninyo na gusto nyong imbitahin si Tatay Digong. Abay, mag-isip-isip kayo. Kung sa anak pa lang, hindi naman tatayo nakaupo lang naman si Tatay Digong dyan. Kahit ilang oras si Tatay Digong eh. No? Okay. Kaya yung iimbitahin nyo para ipahiya, mag-isip-isip kayo. Yung purpose nyo nito, no, ipahiya si BP Sara, pagmukaing tanga sa harapan ninyo, tapos lalabas na baliktad po nangyari. Isang tao, pinagplanuhan, pinagtulungan, pero kayo ang bugbog sarado. Imagine niyo, parang Fernando po Jr. eh. Alam niyo yun? Yung pinagtulungan ka ng mga tao pero lahat sila yung nabugbog, sila yung mukhang kawawa na inapi. Hindi naman pwedeng mapalabas na inapi sila dahil ang dami nila. Mag-isa lang si BP Sara eh. Okay. Totoo po, no, na may plano at totoo rin na asartalo sila. Dalis. Kasi wala kayong yung sinasabi po nila na walang paggalang si BP Sara sa yung check and balance. Ano bang sinasabi yung check and balance na walang paggalang? No? Sino po ang totoong walang paggalang, no? Hindi naman po normal yung ginawa ninyo eh. Yung ginawa nyong isa lang yung vice president, first time po sa history yan. First time po, alam po ninyo matagal na akong nanonood ng mga hearing. Ano pa to, hearing pa ng yung mga kahit impeachment, no? Walang ganyan po. Alam niyo bigyan ko lang kayo ng halimbawa, no? Yung impeachment kay Corona. Ang umattend lang si at that time DOJ secretary. Impeachment na to trial na to.
Ang umaten lang po DOJ Secretary Laila De Lima. DOJ Secretary, hindi ko po nilalang dahil maliit. Ang point ko, DOJ lang po. Pero kung magbigay-pugay po sa kanya yung mga senador, yung mga congressman, grabe po ang pagbibigay-pugay kay Laila De Lima bilang DOJ. Nakukuha niyo po yung diferensya. Kayo ang may attitude problem sa Congress, hindi po si VP Sara. Yung DOJ Secretary umatin ng hearing na sa impeachment. Pero ano po yun? Galang na galang. Sinasabi nila na maraming salamat po, bibihira po to na napakataas na posisyon sa gobyerno. No? Totoo yan. Sa Vice President, 2 minutes, pinagmamalaki nga ni Lenny, 2 minutes lang sinasalang yung budget niya, approve na kagad ng approve. Alam niyo po kung bakit? Ang tawag po dyan, courtesy. Courtesy po doon sa may pinakamataas na pinuno ng bansa. Halimbawa po, yung Office of the President, sinalang niyo po ba? Yung Office of the President po ba, kinwestiyon nyo? May nag-question po ba na saan po napunta yung sinasabing 5,500 na flood control program? Paano nyo po ginastos yung inyong bilyon-bilyong confidential fund? Bilyon na. Hindi po to million lang. No? Hindi po. At okay po sa atin yun. Kasi presidente ng Pilipinas eh. Di ba? Sabi, iba naman yan. Presidente naman yan eh. Alam niyo po ba ang presidente at vice president? Dapat ganun po ang pagpananaw natin. Ganun po ang dapat binibigay na pagkilala. No? Tapos magbibintang kayo, may attitude yung president, yung vice president. Yung una, before nito, before magkaroon niya ng planuhan, before nyo pinagplanuhan, before nyo pinagtulungan, ang sinasabi nyo, bobo si VP Sara, hindi kayang sumagot. Ngayon, mag-isa niya, kayong hinarap lahat. Iba na. Ito ang vice president na hindi marunong ng check and balance. Ito ang vice president na arrogante. Ito ang vice president na bratinela. Etong vice president na may attitude problem. May attitude problem. Kayong mga congressman ang may attitude problem. Tanungin ko sa inyo, lalo na yung matatandang congressman, sinong vice president ang sinalang ninyo ng ganyang hearing? Budget hearing. Wala. Lahat ng vice president uma-attend dyan para aprobahan ninyo. President and Vice President, same. No? Ang tawag dyan, no? Ang tawag dyan, courtesy. Meron bang questionable sa hinihinging budget? Tandaan natin ha, yan po ay hindi hearing, hindi po yan hearing sa maling paggastos ng 125 million confidential fund. Hindi po yan hearing about confidential fund. Ito po ay budget hearing, hihingi ng budget, no? Hihingi ng budget ang Vice President at dahil kayo may power of the purse, it's either i-grant nyo yan, may kukwestiyonin kayo, para sa may paglilinaw, para sa amputong yung ginawa ni buti pa si Ontiveros eh. 'Di ba? Yung question ni Ontiveros doon sa budget ng 2025. Gusto niya lang ipatanggal pero at least nakasentro siya ron sa kayo wala eh. Ang tanong ninyo lahat naroon sa confidential fund noong 2022. Kaya kayo po ang out of order.
Ngayon, hinahanapan kayo ni BP Sara nung simula. Latagan kasi nung simula eh. Dapat, wala naman yan si Abante nung simula eh. Sanay kasi ang si Abante, papasok, tapos maniniga. Oh, silang dalawa ni Dan Fernandez. Papasok, maniniga. Hindi pala kaya si BP Sara. Alam nyo, sa totoo lang, pilit ninyong pinasasagot si BP Sara. Hinahanapan nga kayo ng rules ni BP Sara eh. Umaten sila, pag-uusapan natin. Alam na ni BP Sara. Alam na ni BP Sara. Hindi lang nagsasabi si BP Sara na meron siyang puting as o kung ano pa man. Alam niya na. Ang dali nyo lang naman basahin. Ang dali lang naman nung stick to plan nyo eh. Ang dali lang naman ang plano nyo eh. Hindi po kinakailangan na Duterte magsuri niyan. No? Kahit po sino, kayang-kayang suriin, isasalang nyo siya at ang pag-uusapan nyo yung confidential fund noong 2022. Eh di basang-basa kayo ni BP Sara? Kaya nga gusto ni BP Sara, ito ay tungkol sa 2025 ang pag-usapan natin. Pahiyaring kayo. Pahiyaring kayo rito kay dating President Gloria Macapagal-Arroyo. Nung sinabi niya, bakit pinag-uusapan natin yung confidential fund? Ito, simple-simple yung sinabi ni Gloria Macapagal. Eh. Bakit natin pinag-uusapan yung confidential fund samantalang natalakay na natin yan last year? Di ba nga, no? Di ba nga, kaya, di ba? Kaya nga tinanggalan natin yung Vice President ng confidential fund dahil nakita natin na parang hindi angkop. Ang tagal nyo ng pinagdebatehan, tinanggal nyo na yung confidential fund, hinahabol pa rin nyo. Nilinaw na ni BP Sara eh. Wala po akong sasagutin sa confidential fund dahil wala naman kaming hinihingi. Parang nanghihingi ako, pengi naman ng ano, parang nanghihingi ka ng baon sa nanay mo. Nay, pengi pamasahe. O alam mo ba na ginastosan kita nung natatandaan mo nung grade 6 ka? College ka na ngayon ha. Natatandaan mo ba ano ba ginawa mo nung 10 piso binigyan kita nung grade 6 ka? Ha? Saan mo dinala yung 10 piso? Nay, mamamasahe ko, college na ako ngayon. Pahingi po 100 para makaluwas ako. Nangingi ako ng pamasahe. Anong ang tinatanong sa'yo yung ano yung ginawa mo? Doon sa 10 piso na binigay sa'yo ng nanay mo nung grade 6, ganun sila eh. 2022 yung pinag-usapan. Anong ginawa mo riyan sa ano? Bakit ka ano? Sabi nga ni Gloria, kung gusto nyong imbestigahan yung Office of the Vice President, bakit hindi nyo isalang? Di po ba? Imbestigahan nyo yung confidential fund. Imbestigahan nyo yung kino-question nyo bilang, yan yung mga ginagawa nyo ngayon. Oversight. Eh hindi eh. Alam nyo kung anong ginawa nyo? Ha? Sabi nga ni GMA, wala na to, hindi na proper eh. Hindi proper yung ginawa nyo kasi gusto nyo siyang ambusin. Hindi yan yung pakay ng Vice President, pero handa siya sa inyo. In fact, nung latagan pa lang, sinabi niya kay Kimbo, kaya binalik niya kay Kimbo. Sabi niya kay Kimbo, lahat ng katanungan nyo, ito lang isasagot ko. I forgo. Basahin ko lang yung isasagot ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, lahat ng itatanong ninyo, no, ito ang isasagot ko. Kaya nilinaw niya to sa simula pa lang. Wala pong paglilihim si BP Sara. Okay, I will forgo the opportunity to defend the OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So sa Tagalog po, hindi na wave ko na po yung ano ko na po no, hindi tatanggalin ko na po yung aking karapatan na ipagtanggol pa yung hinihingi kong budget dahil hindi na po ako sasagot no
sa format ng question and answer, bahala na po kayo kung yung nilatag namin, hinihingi namin budget ay aaprobahan ninyo o hindi. Ang linaw po nun, no? Hindi na po ako sasagot ng question and answer dahil nilatag namin sa inyo, humihingi kami ng budget, kayo na po mag-deliberate kung yan po ay pagbibigyan ninyo o hindi. O, kaya malinaw po yan. Tapos ang sagot po ni Mangko Kimbo, kaya sabi nga ni BP Sara, magsasayang lang tayo ng oras dahil aabutin tayo ng matagal. Ano po sagot ni Kimbo? Ang sabi ni Kimbo, ay accept. In-accept niya na yun yung isasagot ni BP Sara. Okay, wala pa nagtatanong, sinabi na yan ni BP Sara. Lahat ng tanong ninyo, sasagutin ko yan na I forgo the opportunity to defend OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Ano sagot ni Kimbo? That's acceptable to us. No? That's acceptable to us. Okay. Kaya sinabi po yan, sa simula pa lang ni BP Sara, hindi ko kayo sasagutin lahat. Ang isasagot ko lang, I will forgo the opportunity to defend the OBP's budget through question and answer session. Hindi na ako sasagot sa mga tanong nyo. Ito na lang ang isasagot ko sa lahat. Sa lahat ng tanong ninyo. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Sabi ni Kimbo, presiding officer, it's acceptable to us unless, tuloy natin ha. Does I hear any objection? Does I hear any objection? O, di ba? Ang ganda ng nilatag ni BP Sara. Lahat ng tanong nyo, I will answer it with, I will forgo the opportunity to defend. O, yun ang isasagot niya daw sa lahat. Huwag na tayo mag-aksaya kasi lahat yan ang isasagot ko. Paulit-ulit tayo. It's acceptable to us. Sabi naman ni Kimbo. Acceptable yan sa amin. Kung yan ang isasagot mo. Is there any objection? Nagtanong pa eh. Is there any objection? That is acceptable to us. Because it is, I believe, hearing none, that is acceptable to us. Walang tumutol. Walang tumutol. It is acceptable to us. Hindi sila tumutol. sa ngayon, Okay. Ang pinaglalaban na lang ni Kimbo, karapatan po ng mga Pilipino na marinig yung katanungan nila. Kasi sabi ni Pipi Sara, eto lang isasagot ko. Simula pa lang po to ha. Eto lang yung isasagot ko. Sabi naman ni Kimbo, it's acceptable to us. Acceptable daw sa kanila yun. Is there any objection? Hearing none? Acceptable po yan, pero karapatan din po ng mga Pilipino na marinig. Marinig naman yung mga tanong. Tanong lang po ang gusto niyang marinig, sabi ni Kimbo. O bakit ngayon, no? Bakit po nung sumasagot na po si BP Sara ng sinabi niyang isasagot niya, bakit kayo nang gagalaiti? 'Di ba? Lalong-lalo na si Abante. Si Abante kasi wala diyan eh. Yan yung problema eh, no? Magpapa-importante kayo, late kayong darating. Pagdating ninyo, magtatanong kayo, gusto nyo sagutin na yes or no. Eh sinabi na nga hindi na kasalanan ni BP Sara na hindi mo narinig. No? Hindi nakasalanan ni BP Sara 'yon.